Si David yan. Gagawin ko ang lahat para mahanap ko ang tatay ko. Pamamagitan ng negosyo makikita. Nang dumating si Marites sa bahay ng mga Montenegro, agad itong nalaman ni David. Sa kanyang pagkataranta, mabilis siyang tumakbo upang makapagtago. Alam niyang kung makita siya ni Marites, mabubunyag ang kanyang pagpapanggap. Hindi siya maaaring mahuli. Hindi ngayon. Dani dito, hindi niya dapat akong makita, kundi mabubuo ako. Samantala, agad na pinuntahan ni Ramon ang kwarto kung saan dapat naroon si David. Paulit-ulit siyang kumatok, ngunit walang sumasagot. Pilit niyang binubuksan ang pinto habang sa kabila naman, sinusubukan namang makatakas ni David. Col! Mag-usap tayo! Sa wakas, naipasok ni Ramon at Marites ang kwarto. Ngunit wala si David doon. Nagduda si Marites sa sitwasyon at iminungkahi na tawagan ang telepono ni Tanggol upang malaman kung nasaan ito. Tanggol! Nang Bukas ka tawagan dyan. ni Ramon ang numero ni David, biglang nag-ring ang telepono mula sa isang kabinet sa loob ng kwarto. Agad niya itong kinuha, nagtatanong kung bakit naiwan ito roon. Lalo namang lumakas ang hinala ni Marites, bakit hindi nila matagpuan si Tanggol sa mismong bahay ni Ramon. Si Tanggol, bakit hindi natin siya makita sa sarili mong bahay? Sa labis na pagdududa, sinabihan ni Marites si Ramon, iniisip na baka niloloko lamang siya nito upang makasama siya. Ngunit mariin itong itinanggi ni Ramon. Kinuha niya ang teleponong naiwan ni David at iniabot ito kay Marites upang patunayan na wala siyang itinatago. Baka ginagawa mo lang ang lahat ng to para lokohin ako. Hindi kita pwedeng lukuhin. Ito, kahit tignan mo, cellphone ni Tanggol. Pagtingin ni Marites sa screen ng telepono, nagulat siya sa kanyang nakita. Agad niyang sinabi kay Ramon na ang lalaking nasa larawan ay hindi si Tanggol, kundi si David. Hindi makapaniwala si Ramon sa kanyang narinig. Ang taong matagal niyang pinaniwala ang anak niya ay isa palang impostor. Hindi si Tanggol to. What? Si David yan. Hindi si Tanggol. Habang nagtatago, narinig ni David ang usapan ni Marites at Ramon. Hindi siya makapaniwala na ibinunyag ni Marites ang katotohanan. Alam niyang wala na siyang magagawa, kundi tumakas. Ngunit bago pa siya makalayo, narinig ni Ramon ang kanyang mga kilos. Agad nitong binunot ang kanyang baril at nagsimulang hanapin si David. Samantala, sa ibang dako, nag-usap ang grupo ni Tanggol tungkol sa kanyang patuloy na paghahanap kay Ramon. Alam niyang hindi magiging madali ang kanilang pagkikita, ngunit determinado siyang gawin ang lahat upang magtagpo sila. Para sa kanya, ang negosyong papasukin nila ang magiging tulay upang mahanap niya ang kanyang tunay na ama. Gagawin ko ang lahat para mahanap ko ang tatay ko. Pamamagitan ng negosyo natin. Sigurado akong dito ko siya makikita. Unti-unti nang nalalantad ang katotohanan, nabisto na ang pagpapanggap ni David at ngayon, determinado si Ramon na hanapin ang tunay niyang anak. Habang si Tanggol naman ay patuloy sa kanyang paghahanap, hindi niya alam na mas malapit na siya sa katotohanan kaysa sa inaakala. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may panibagong panganib na paparating. Ano ang susunod na mangyayari? Magkikita na ba sa wakas sina Ramon at Tanggol? Maraming salamat po. Please like and share, subscribe my YouTube channel. Abangan ang susunod na update sa Batang Quiapo. Maraming salamat po. God bless.